alright, Humeka Kenny. Okay, alright, Humeka Kenny. Alright, Humeka Kenny. Day off ngayon, so sa labas tayo mag-focus. Okay, alright, Humeka Kenny. Alright. Come on. What's Humeka Kenny? Mutaka Kenny. Punta ka dito, ya. May kwento kahapon, guys. Yeah. May kwento kahapon, pinuntahan ako ng pulis. Meron daw si isasarang bahay dahil ginawang junkie house. For privacy reason, hindi ko na lang sasabihin kung saan banda. Alos good. Ano pala sila? Yung drug den. Malapit lang sa bahay ko. Mga ano. Kasi napapansin ko na yan ilang taon na. Pero minsan nagmi-misbehave din sila kasi. Kaya gaya ng madami silang marami silang kalat sa bahay nila na parang nag-iipon ng mga basura tapos yun nagkuhan sila, nahuli na sila finally. Mag-ingay, tapos may tanim pa silang may tanim silang marijuana. Hindi, yung kinukwento ko yung nangyari. Oo. Kinukwento ko yung nangyari na may letter na kasi sabi nga ni Sigrid. Sino pangalan nun? Taas? Ingrid? Yung kapitbahay kasi namin dito mga matatandang dots. Alam nila yung patakaran, alam nila yung sistema. So inano na yan, tinimbre na yan sa tinimbre na yan sa pulis. Yung kapitbahay pa naman namin na matanda, may anak siya na nagtatrabaho sa munisipyo. Oo. So nag-build siguro sila ng case. Kasi sumusobra naman na kasi. Imagine nyo guys, yung bahay nila ginawang basurahan. Puro basura doon. Tapos maingay, music, linggo hanggang Sabado ng gabi hanggang Linggo ng umaga. Music, loud music. Sino ba naman ang hindi diyan? Ang pwede lang kasi dito sa weekdays pwede ka mag-ingay until 10 ng gabi lang. Oo. Sila pinrost talaga nila yung lines. At saka so, ilang beses na silang sinabihan. Wala. Ganun talaga. Siguro yung mental nila iba na. Kasi hindi naman sila pamilya. Hindi sila magkakaano, parang ang dami nga nila siguro may 7 sila na tao. Parang ginawang ginawang kumbaga sa atin drug den. Ginawang drug den yung bahay. Siguro pati yung may-ari or yung may-ari or sino man na nagpaparenta diyan na fed up na rin dahil sa mga reklamo. Ayan, nag-cooperate na rin pati may-ari kasi kahapon sila daw yung nandyan nagsita siguro kasi alam natin na nila na darating na yung mga pulis. Kanina tiningnan ko doon may nakasampay na damit. Siguro naglaba pa kahapon tapos sinita ka ano bang tawag doon yung sinugod sila ng pulis ng ng ganung oras. Alas 9 na yun Sabi niya wala sila. So kung may marinig kayo na tawag kayo sa amin. Parang 911 yun yung number. Emergency. Sabi. Report mo tapos sige, sabi ko pupuntahan din namin yung mga kapitbahay mong iba. Sabi ko. Kami. Okay. Sabi. Okay. Iatid ko muna tong mga bata and then kita tayo ulit mamaya. Okay. Game proof na tayo. Meron na tayong mga ganong paandar Ayun. Welcome back.
dito natin nilalagay ito. Ayan. Ibang view naman. Ang next project natin ngayon is yung bahay. Homey natin, homey Kekeni. Pero sa mga interesado lang, no, yung mga nagtatanong, yung bahay po namin, ano po yan, bili, hindi naman cash, mortgage sa bangko. Binili nung 2014, November 2014. O ano na kami dyan, 12 years, up to 12 years, or hindi pala, 11 years, mag 11 years, sorry, gulo kong kausap, siya na po. Bili eh. So nasa ano lang po siya, nasa hindi po sa amin yung buo, 3 palapag po yun. Yung second at third may nag-uupa, meaning mayroon pong korporasyon na may-ari doon. Ang tinayo po yung bahay na yan noong 1939. Tapos nung binili ko noong 2014, first time po niyang ma-renovate. Renovation, in-improve po yung electricity niya. Kasi nung araw, yung alam nyo po yung mga ceramic pa ng mga circuit breaker, ganun pa yung ano niya, yung kuryente niya. Tapos yung ceiling, inayos. Yung ceiling po niya nung araw, yung alam nyo po yung sa amin ilib eh, ilib. Yung parang damo-damo lang, tapos linagyan lang ng parang, sabi nung contractor ko, ano lang daw yun, itlog na puti. Itlog na puti, imagine niyo yun ang ginagamit ng araw na pampalitada upang ano ng ceiling nila. Tapos yung kusina niya, yung ano din yan, dini-DIY ko lang din, hindi siya bago noon. Pero yung kusina niya noon is made of ano lang, yung parang sa Pilipinas style lang. Ngayon kasi ang mga kusina modular na eh, ina-assemble na lang sa bahay, parang IKEA style na ngayon halos sa mga kusina. Pero yung dati niyan is ang kusina ko is ano siya, yung semento na binuhusan, parang ganun. Pinakbak namin din yon. Walang bathroom. So from the time na ginawa siya hanggang ni-renovate ko siya, wala kang makikitang drain na or water source na, walang dedicated bathroom. Gumawa lang ako yung isang storage area. So sabi sa akin ng mga matatanda, kasi kapatid nila yung may-ari doon, yung kasing buong bahay na yan magkakapatid, yung huwag ko nag-uupa siguro or ano, puro lalaki. Yung buhay pa yung isa, yung pinaka sa taas, yung pangalawa patay na, yung nakatira sa akin dati is patay na, kapatid din nila. Sabi nila nakikiligo lang daw yung kapatid nila sa taas or sa mga swimming pool. Magsuswimming siya, siguro ewan ko kung ilang beses siya maligo, ganun lang daw no, ano lang, meron lang daw timba araw-araw, punas-punas lang diyan. Pero kung gusto niya mag-shower, ayun, saka pa lang siya pupunta ng sa kanila or pupunta sa mga public camping area or sa mga swimming pool area, kasi nga naman makakaligo nga naman doon. Ganun ang ginawa daw nung matanda, nung tao na tumira doon. Kaya nung ako nga, syempre kailangan namin ng bathroom, renovation, ganun. Ang total ng renovation cost ko noon is around 30,000 euro. Yan. Yung bahay noon is nabili ko, okay lang naman siguro sabihin kasi matagal naman na, tsaka wala naman sigurong bibili na ng mga subscribers ko. Nung binili ko siya noon is 105 ang total na mortgage ko sa bangko, 105,000 euro lang. So ngayon, titingnan nyo yan sa internet or market value niya, more than double na po ang presyo niya. So kumita na po ako dyan.
Sa kung sakali man na ano man ang mangyari, meron po akong magandang investment na nagawa. Kahit ganito lang. Okay, tuloy na natin at pasok na tayo sa loob. Yung bintana nga din pala, ginawa, binago. Dati yan, ano lang, kahoy. Ito. Ngayon, double glass na yan. Yan. Kasama na dun sa 30,000 yan na renovation cost. So, bintana, yung flooring, DIY lang kami nung kamag-anak. Pinsan ni Nadi, may asawang Dutch. Tinulungan ako na nung araw kasi wala talaga akong alam. Back in 2014 po, wala po akong kaalam-alam sa construction. Pero nung yun nga na-experience ko yung kamahal ng construction cost dito, talagang nagpursige po ako na gawin itong bahay. Ako na mag-DIY. Nakita ko din naman, natuto din ako dun sa kamag-anak ng asawa ko, ni Nadi. Na nakapag-asawa siya ng Dutch. Yung Dutch na yun, talagang tinulungan ako. Ito, siya naglagay nito. Ito, kami na to. Yan. Yung pintura doon sa may contractor na yan. Pero nahilamusan ko na ulit yan 2 years ago. Yan. Tapos ito, ginawa din nung kami na lang din, nag-DIY, yung kamag-anak ni Nadi. Yan. Saka yung flooring, siya na din. Pero yung palitada, ginawa ng contractor yan. Saka yung kisame. Ayan. Kisame. Simple lang na kisame. Ayan. Yung bathroom din, bathtub, ginawa din ng contractor yan. Nagpapapalit na yung iba. Kaya ko namang i-DIY na yan. Yung siguro, yung motor, yung exhaust fan, papalitan ko na rin yan. Si Mrs. gusto niya ng ibang cabinet, yung yung napupunasan sa ilalim. So pag pinalitan ko yan, ganun na lang ang bibilin ko. Ayan. Papakita ko din sa inyo yun kung paano ko gawin. So, kubeta, yan. Na din ng contractor na rin ang gumawa. Yung dating kubeta niya, yung meron pa siyang, yung pinaka-tangke niya dito pa, yung mga lumang style noon. Tapos meron siyang nakalabas na tubo. Tapos dyan yung bowl. Pero ngayon, medyo modern na yan. Nakadikit na sa wall yung tangke niya, nandyan na sa loob. Yan. Ayan. Ano pa yung mga major? Dati yun nga sinasabi ko, yung kusina, dito siya nakalagay. Dito. Ayan pa yung exhaust Diyan yung hanggang doon sa chimney. Yan. Ayun ang nangyari dyan. Dito sa aking homey. Ito po yung aking home kakene. Balik po tayo dito sa living room. Dati po yung living room na yan, ano po yan, walang hati. Hinati ko na lang po kasi yun nga po, ang disadvantage lang ng bahay na to, maliliit po yung mga rooms. So ang ginawa ko, yung living room, hinati ko sa dalawa. Ginawa kong master's bedroom po yung kalahati nito. Dati po tagusan ito. Tagusan yan hanggang likod. Ayan, hanggang likod. Doon. Ito, tagusan hanggang likod. At dito dati yung kusina ko dati, dito open area to eh. Tagusan, tapos may kusina ako doon. Ngayon po, linipat ko na sa kabila. Mamaya papakita ko. Ngayon, dito naman, ito po dati, yan, chiminea. Active na chiminea po dati yan. Fireplace. Yan, dati. Sana makita ko yung mga old pictures. At may ko yan. Kaso, wala na yung Facebook account ko na yun eh. Pero anyway, chiminea po yan. Tagusan ito dati. Ay, kwarto namin to. Ayoko nang ipakita to. Diyan dati yung diyan ko ginawa yung yung kitchen dati yung una, yung bagong renovate 2014. Tapos I think after pandemic ginawa namin ito din ng yun ngang mason na barkada ko din. Ito,
Wala dati tong extension na to, guys. Hanggang dito lang yung bahay namin. Hanggang dito dati. Wala itong bubong na to. Wala yan. Wala, hanggang dito lang. Dati ano to, sa labas. Garden ito dati. So maluwang pa rin ng lupa niya sa likod kahit na meron kaming ginawang extension. Yan. Dati ano diyan, dati gubat, ang daming halaman. Pinutol-putol ko na lang. So yun po yung kwento diyan. Ito original pa nga po ito. Ito, hindi ko pa siya medyo magastos po kasi pag ipapalit ko to. Kaya ang ginawa ko na lang, inayos ko na lang yung pagkakapintura. Tapos nilagyan ko na lang po ng mga ganitong mga harang-harang. Yan. Ayan po, medyo bakbak na. Pero okay lang naman, wala namang titingin diyan. Ako lang din naman. Pero kahit papaano, pininturahan ko po siya, dati green yan eh. Pininturahan ko siya na para presentable. Ito, ako na lang din dito, halos, nung ginawa namin to nung mason ko, yung pinaka, lang niya. Yun nga. Pero yung finishing ako na. Siya din ang gumawa. Ito, binili ko lang po ng second hand yan. Yung bintana at saka yung ito. Ay, kapagod ko nung kwento niya. Nag-arkila ako ng sasakyan. Pumunta ako po, dumalapit pa dun sa border ng Germany. Nung kinuha ko to. Itong mga, yan. Imagine niyo, border pa ng Germany. Siguro, bagay yung naarkila ko naman nun, mabait naman. Binan namin yan. Nakaban. Yan. Tapos ito, lately ko na lang po ito ginawa. Itong kusina ko. Paunti-unti. Trial and error din po. May time na yung lababo ko nakasabit lang na, alam mo yun dahil budget lang din. Pero ngayon kahit papano na proud ako na makita na ako po yung gumawa niyan. Ipiniplex ko. Hindi naman po sa pagmamayabang. Sinasabi ko lang na kung may dedikasyon, magagawa mo. Kasi ngayon marami na YouTube. Ini-YouTube ko lang yung pag-tiles. Yung yung paggagawa ng mga linya. Siyempre may assistance din. Pero mostly, ako na po yung gumawa. Yung linya. Pero yung linya ng kuryente, ayokong pakialaman. Siyempre, yung kaibigan ko po yung gumawa niyan. Pero yung linya ng tubig, at saka yung linya ng gas, yung kaibigan ko din. Ayan, meron pong gas po ito, no? Yan. Yung mga cabinets na yan, IKEA, ako na po yung naggumawa niyan. Trial and error, no? Bali, nakatatlong po siguro ako dyan. Tatlong lagay, kabit, lagay, bakbak, ganun. Pero kahit papano, may mga minor, kung karpentero yung mata mo, meron kang makikita dyan na imperfections, ika nga. Yeah, pero kung practicality, nagagamit ko naman siya. For example, hindi po pantay yon, no? Hindi siya nakalibel, lumabas eh. Pero ninakaw ko na lang banda doon. Kaya kung nakatayo ka dito, hindi mo mapapansin. Pero pag gumanon ka, yan, makikita mo yung mga imperfection. Dito, pag nilibel ito, medyo mababa doon, tapos mataas dito. Which means, pag nagpiprito ka ng itlog, medyo, kung flat yung mo, siyempre may epekto. Pero siyempre may mga solutions na hindi naman, sabi ko nga, imperfections. Pero we can live with it, parang kumbaga. Yan. So ito pa po yung unang kusina noon na nakalagay dito. Cabinet niya, hindi ko tinapon. Yan na lang yung natira yata. Yan. Ano pa naman okay pa naman Kaya inano ko na lang, in-upcycle. Hindi siya recycle, upcycle. Ito po, upcycle din. Doon naman sa colleague ko doon sa kinakwento ko sa inyo na trabaho ko sa ICT company. Ito, binigay niya. Ito. At saka po yun, yung cabinet na yun. So, match naman sila. Si Mrs. bumili ng kortina pang match nung mga yan.
O, di ba? Tapos, ito naman, IKEA po ito lahat. IKEA to lahat. Isang, paano-ano lang din, modular din ang pagbili-bili ko dyan, utay-utay. Minsan, bibili ka lang ng basis element, huli na yung pintuan. Kaya nito, kung mapapansin nyo, yung handle niya iba. Meaning, ibang ano po yan, ibang time na binili. Pero, pareho lang po yung ano nila, pangalan. Na model ng IKEA. Ito. Yung dishwasher na hawakan, babalik ko kasi ito dahil na nasira po siya. Hindi ko alam, may something ako na nagawa dito na hindi tama siguro, no? Kaya mapapansin nyo medyo open yan. Pag nagka-time po ako, pabalik ako kasi sa IKEA na-discover ko lang din na meron pala silang service center na bibigyan kanila ng mga spare parts na which is okay, no? Shout out IKEA. Ito ginawa ko lang din to, no? Yung ako na lang ang hindi po modular yan, parang custom made ko lang na Reggie style. Okay naman eh. Ito yan okay naman eh. Wala naman sigurong pupunta rito para mag-inspection sa gawa ko. Pero ang function niya is okay kasi na-minimize ko na-utilize ko yung space. Nalagyan ko ng dryer, washing machine, dryer. Tapos yung rep namin. Tapos may isang rep pa dito pang suporta kasi pag marami po sa bahay, kailangan medyo hindi nawawalan ng diyan. Kasi yung mga anak ko po mga lumalaki at sumasarap na po yung pagkain. Pati ako, siyempre, malakas din pong chumaw-chow. Kaya lagi pong may backup na freezer. Yan. Ang rep namin, saka ko na lang po i-reveal ang laman yan. Ayan, ito po yung nangyari. So ito, ako na lang pong nag-ayos-ayos. Itong flooring, ako na rin ang proud naman ako sa gawa ko, kaya piniplex ko po, no? Proud ako sa flooring ko. So, ito po yung 2014 na ginawa. So, ito po is 2023 o 2024. 10 years po ang pagitan ng flooring na yan, no? So, kita nyo naman, hindi naman din. Ito medyo lighter lang ang kulay na gusto ko kasi medyo kasi siyempre nakakasawa na din. Pero same lang din po yung nila, parang laminate wood style flooring. Yan. At yung mga yung mga gamit, furniture, mostly lang po yan, second hand. Or yung iba bigay, or yung gaya nito, lang to. Yung trabaho ko dati sa construction, ito yung parang ko doon, parang naging sweldo ko. Yan, itong dalawang ito. Set po ito, mesa po ito. Ayaw na ni Mrs. kasi sobrang laki, pero ayaw kong itapon, kaya yan, tinayo ko dito. Tapos yung base niya, linagay ko doon sa labas. Ginawa kong garden na table, makeshift lang din na garden table. Yung base nun, ito po yun. Dito po yun dapat ito talaga yung base nito. Yan. Pasensya na po at na-excite lang ako. Ang sarap kasing magkwento ng mga kapag yung makikita nyo po yung passion ko sa bahay ko na to. Mapapansin nyo naman. Yan. Ayan po yung kusina ko, no? Hindi po siya yung tinatawag na kung maselan po kayo, syempre medyo aayaw kayo. Pero kung kagaya nyo po ako na, syempre gawa ko to, na po, pwede nang pagtsagaan. Ayan, ko po yan, shelving ko na yan, ako nang bumanat dyan. Dati ko pong opisina to, pero kasi nung winter malamig po dito, kaya doon po ako nag-opisina ngayon sa loob, sa living room. Yan. Okay. Ayan. Ito,
nagpe-prepare po kami pag-uwi, kaya ganyan dyan. Normally, ito lang ang nandyan yan. Ito. Tsaka yung something namin. Pero ang gusto po ni Mrs. gagawa ako ng dalawang study table nung boys. Para dito sila. Mag-gamings na rin. Ayan. Ito po yung homie ko, no? Homie! Homemaker Kenny! Ayan. Ito, ito ba ano lang din sa second hand. Okay naman ito. Pagka relax. Oh. Oh, yan oh. Puka dyan. Nood ng TV doon. Oh. Kasi ito, binigay lang nung amo ng kaibigan ng mini-missis. Made in Holland, yung sopa. Siguro more than ano na rin to, more than 5 years na rin tong sopa na to. Yan. Oh. Siyempre, hindi rin maiwasan yung mga ganyan kasi may bata kami, guhit-guhit. Mga okay lang yan. Okay lang yan kasi ibig sabihin yan na active yung bahay, may memories na pinababayaan ko lang din minsan yan. Minsan makalat po dito, normally. Ngayon lang din po medyo naayos-ayos yan. Kaya, pero sabi ko nga, let it be. Importante yan, mga medicine, mga bata. Yan. Okay din naman. May mga halo-halo yung mga dekorasyon dito. May, Star Wars collection. Yung mga bata. Meron pa sila dun sa loob na ang daming laruan. Siguro ipakita ko yun. Para na din. Ito po yung kwarto ng dalawang bata. Boys. Ayan. Pero hindi po sila dito natutulog. Ay mga laruan nila. Nung mga may billiard, may domino, may wall-e, may robot, magic, merong yung wall-e ulit, mga formula car, remote control, ayan, laruan din yan, mga costume nila, ayan, okay, ito, tangke, robot, alam mo na, pero, ang tulugan po nila sa nanay nila, alam mo naman, Pilipino daw sila eh. Pero at least meron lang din pong kwarto na nakadedicate sa kanila dyan. In case na gusto na nilang umalis sa sa pugad ng nanay nila. Ayan. Kaya ako po nandun ako sa sala natutulog. Ayan, alam nyo na. Hindi ko po naman nabasa lahat pa yan. At hindi ko din naman po ang importante po sa bahay, lagi pong may mga libro dapat kahit paminsan-minsan ginaglance kasi pag sinurround nyo po yung sarili nyo sa libro, maganda din po sa sa motivation niyo na matuto. So lagi po akong mula po dun simula nung dumating po ako dito, yan po yung na-accumulate na libro na binibili ko. Minsan brand new, minsan sa mga thrift shops may mga English na libro na gusto ko, yan. Binibili, kinukuha ko. Yung iba po, binabox ko dahil may gusto sa Pilipinas. Lalo na yung mga libro na parang pocketbook dati. Yan. Ngayon, ganito. May box na naman po kami. Which is, parang next year na po yan. O pang December siguro. Ayan. Yan po yung homie namin, homie. Ito sana kaso ayoko naman dahil si Mrs. baka ayaw niyang ipakita yung mga niya doon. Mga kayamanan niya. Ayan. Ito yung window namin. Yeah. Okay. Okay, doon na tayo sa likod. I think nalibot ko na to lahat. Yan po. Ganyan po si Homemaker Kenny, Ano po tayo dito? May tinatago po tayo pero hindi po naman lahat. May tinatago pa rin tayo na ayaw natin ding ipakita sa mundo. Pero ito lang naman lang naman to. Surface level lang naman po itong nakikita niyo. Hindi naman sa
nagyayabang po, no? Wala naman po akong ipagyayabang at hindi po ako ganun na tao. Ito nga, tinan nyo, walang ano po ito. O, ito nyo, pati kalat po, pinapakita ko, yan. Ganito po ang sitwasyon dito. Ayan. Ganito po yung, may problema po kasi ito, kaya hindi ko siya mapagawa-gawa. Gawa ng yung kapitbahay ko po, ayaw maki-cooperate. Tingnan nyo po ang itsura niya, oh. Oh. Nakadugtong sa kabilang bakod. So paano ko po yan ayusin? Kasi nga po nung araw, nung pinagawa nila tong property na to, magkakapatid sila. Yan, magkakapatid sila kaya okay lang na ganyan ang itsura. Ngayon kasi nga dumating ang panahon, nagbentahan siguro or whatever, walang umasikaso nito. Ngayon, yung mga nakabili, ako at saka yung kapitbahay ko, hindi namin ngayon alam kung paano namin to aasikasuin kasi magulong setup. Imagine niyo po. Oh. Ako gusto ko nang gawin. Anong gagawin ko? Kalahati lang yan. Siya ayaw niya. Gusto niya, pag ginawa ko, gagawin ko buo. Hindi, ayaw ko naman po Hindi naman po sa Pero ano po yun. Sa kanya po yun dapat. Kung gigibain ko yan, gibain din yung kanya or mag-divide po kami sa gastos. Hindi pa po kami maayos kaya makikita nyo medyo hindi inano ko lang naglagay lang ako ng something dito kasi na ano na ayan linagyan ko lang ng ganito muna, tapos ito temporary na takip-takip Filipino style pero matibay po yan, tingnan nyo kahit na meron pong ganyan yan sa loob para po protection. Yan. Ito po yung plano kong ayusin ngayon. Pinapataba ko po yung lupa dyan. Linagyan ko ng mga something few weeks ago. Tapos ang plano ko is nung nangyari kasi nung ginawa ko yun, yung mga pusa pumupunta dyan. Kaya tinakpan ko muna. Tapos ngayon ko gagawin para maayos na natin yan. Tapos update po tayo sa ating kamote. O yan madami na pong talbos. Ewan ko kung nabanggit ko na ito sa previous na vlogs ko. Pero yan, meron po akong kamotehan dyan. Ito. Bali, akala ko po 3 lang yung tumubo. Pero lahat po pala tumubo. 6 po ito 6 na bulb tumubo. Ay hindi pala ito, merong 5 lang siguro kasi ito hindi, parang wala wala siyang sanga. Ayan, ganyan lang po yung ginawa ko. Tinusok ko lang dyan yung mga bunga tapos dinidilig-diligan. Ayan, tingnan nyo, meron na akong talbos. Pwede ko nang talbosan yan. Ayan, mainit po kasi ngayon dito sa Netherlands kaya okay yan. Ito po yung kalabasa. Ito yung may mga salad ako dyan dati. Ito pechay yata dito. Pechay daw yan na variety ng pechay na something na pero hindi natin pamilyar. Ito kali. Ito yung green peas. Pero palaos na po sila. Marami palaos na. Tapos ito pong labanos, palaos na rin at namulaklak na. Ayun. Tapos may mga plantita po ako dito. Plantita. Banggit ko na yata ito sa previous ko. Medyo malungkot po sila kasi mainit. Mainit. Sobra pong init dito. Tingnan nyo. Kailangan ko yata silang ipasok Sobrang init. 37 degrees. Very unusual po ito Yung nangyayaring phenomenon po natin dito sa At saka may table tennis po ako. Binalik na nung kaibigan ko. Mga boys ko pagdating ng araw magagamit namin yan. Hiniram po yan mga 5 years po yata dun sa kaibigan ko. Sabi niya may hindi na daw ginagamit at so binalik niya nung isang araw. Ayan. Tsaka ito po yung sinasabi kong mesa. Ano lang din to,
DIY lang din po. Ito po yung base nung mesa ko dun sa loob. Ayun, yung bahay-bahayan po ni Alyssa ay may sentimental value, kaya ayoko muna siyang bitawan. Ayan. Okay, umpisahan ko na po itong bahay dito, yung project ko dito. 0, 1, 2, 3. Let's get started. Real good. Ain't nobody stopping me. Woohoo! Okay, break time muna tayo. Baka makapiright ako doon. Yun ang kaligayahan natin no? Listening to radio talaga. So, mga batang 90s dyan na lumaki sa mga DJ, mga radio station noon. Ang shoutout namin noon yung kapag binati ka ng DJ sa radyo, naabangan mo yung top 40, weekly top 40 ng DCXT. Yun, mga nakaka-relate dyan ng mga batang 90s, 80s and 90s. Si Groovy Terry, yan, sa aming local FM station noon. Anyway, update tayo dito sa project natin sa likod. At yan, excavation work muna syempre. Konting sukat-sukat. Tapos yung mga bricks yung mga bricks na galing dito, ililipat ko lang doon. Tapos yes, yun lang muna. So siguro hindi ko naman matatapos ngayong isang araw kasi marami pa akong gagawin. Magsusundo pa ng bata at meron pa kaming swimming na pupuntahan ni Andrew. So yan lang, at least na-prepare ko. Then tatakpan ko ulit kasi yan, pag hindi tinakpan yan, yung mga pusa sa kapitbahay, gagawin ko yan. Gagawin ko beta. Okay, alright. Humeka Kenny. Kenny. Humeka. Sige na. Humeka Kenny. Andrew, Aisyon, come. Alyssa, can you say, okay, alright, Humeka Kenny. Come on. Okay, alright. Humeka Kenny. One more time. Okay, alright, Humeka Kenny. Andrew, can you say it? Okay, alright, Humeka Kenny. Come on, sama. Okay, alright, Humeka Kenny. Why do I have to ask it? I already know the answer. You don't like it? Because you're boring. You're on the boring side there. What? He got you bald. I am getting bored. That is true, yes. Ito na rin anak ka rin